Hello Scorpio, anong paparating sa'yo ngayong September? Ito yung overall reading mo. So, tatalakayin natin first week, second week, third week, and fourth week of September ninyo. Ako nga pala si Purple Team. Para sa mga bago dito, kung di pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. Pakitap na rin po yung bell icon, pakilike and follow na rin po yung aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo ng personal reading. Dog barking, ang overall energy mo. Advice from a friend. So, pagpapayuhan ka daw ng kaibigan mo itong first week of September. O, baka nafe-feel niya or nakikita niya na kailangan mo ng advice. Pwedeng matutulungan ka niya, no? Pwede ikaw mismo yung lalapit sa kanya dahil kailangan mo ng advice, or pwedeng siya naman yung magpayo sa'yo kahit naman hindi mo hinihingi, unsolicited, no? So, ayan. Pwedeng kasing yung advice niya ay makakatulong sa sitwasyon mo or nagmamalasakit siya sa'yo, no? Entry level. Okay. So, baka may kinalaman sa trabaho, yung pinag-uusapan nyo, o yung advice niya sa'yo. O, yun nga lang, may suggest siya sa'yo, kaya lang entry level lang. O, baka naman naghahanap ka kasi ng mapapasukang trabaho. O, meron, kaya lang pwedeng kung ma-hire ka or nag-a-apply ka, puro entry level, no? Mistakes. Pagdating sa love life mo first week, I wish I could right my wrongs. So, merong sising-sisi dito, whether ikaw yan o yung person mo. Gustong-gusto niyang mabigyan ng chance sana na, alam mo yun, ituwid yung mga pagkakamali daw niya. Baka mabigyan pa ng chance, ikaw man yan o yung person mo. Alam niya, aminado siya or aminado ka na ikaw yung may mali and gusto mong bumawi, no? Queen of Wands. So, pwedeng may fire sign energy dito. Cancer. Scorpio. Scorpio. Aries, Leo, Sagittarius, no? Pwedeng female. So, merong may gagawin ka na kailangan, confident ka. Itong first week, yung sinasabi ni Queen of Wands, So, baka dapat, maging confident ka dito. Baka mahiyain ka or hindi ka ganun kakomportable na gawin yung bagay na yan. Basta lang, ang sinasabi ni Queen of Wands, na magagawa mo yan. Kailangan mo lang talaga na maging confident sa sarili mo. Huwag mo kalimutang huwag mo kalimutan yung confidence, no? Ayan, magtiwala ka sa sa kakayahan mo. Ayan, di ba? Baka kasi ito yung minsan may mga ganun yung hindi sila sanay na haharap sa maraming tao or hindi pa sila ganun ka-confident dun sa ginagawa nila. Halimbawa, bago ka lang dun sa ginagawa mo. Pero kasi may mga iba na kahit bago lang sila doon sa ginagawa nila, yung talagang taas ng confidence level nila. Pero hindi kasi lahat ganun. So, pwedeng iba mahiyain, introvert, no? So, yan lang. Pwedeng pwedeng may gagawin ka lang na kailangan mo naman ng boost yung confidence mo. No? Meron dito na magiging very busy ka. Ayan. Ang daming deadlines, ang daming kailangan habulin. No, hinahabol mo yung mga deadline dito. Wala ka masyadong time na mag-petiks-petiks, mag-relax itong first week of September. Very busy.
So, pwedeng iba sa inyo dito, pwedeng makareceive kayo ng call, email, no? May kinalaman sa, communication. No, pwedeng iba, may bigla ang travel, in connection sa trabaho. No, ayan. No time to spare dito. Very busy. Maraming paggalaw, back and forth. Maraming activity. Second week mo, overall energy ay quill. Get back to the basics daw. Oh. Sinasabi siguro nito, mag-focus ka muna dun sa mga yung mga bagay na simple lang. Minsan nakakalimutan mo na yung mga basic eh. Kasi parang fixated ka dun sa ibang bagay na komplikado agad or advanced agad, no? So, yan. Magano ka muna, magsimula ka muna dun sa basics. Yun muna yung bigyan mo ng focus. Bago ka pumunta dun sa mga bagay na advanced or komplikado. Kasi, pwedeng nane-neglect mo yung mga bagay na importante rin na mga simple lang. At masyado mong binibigyan ng attention yung ibang bagay na hindi naman yun yung dapat na main priority mo muna sa ngayon. No? Unexpected income daw, second week. Baka kikita ka, second week. Kung sa sideline mo man yan, negosyo mo, basta meron ditong additional na kita bukod dun sa main na sinesweldo mo or kinikita mo. May dagdag na kita. At least, dagdag, hindi bawas, diba? Second week, love life mo naman, inseparable. Our love is always there despite the distance. So, para sa mga LDR dyan, hindi pa rin naman nawawala yung love kahit na magkalayo kayo. So, yun yung isa-isip mo kung nagda-doubt ka. Yan yun. So, kahit naman magkalayo kayo, ramdam mo naman na sincere naman tong person mo. Hindi nawawala. Kumbaga, hindi naman nagbabago yung samahan ninyo kahit na magkalayo kayo, hindi kayo magkasama ngayon. Pwedeng may Sagittarius sa Temperance card mo. Ibig sabihin nito ay healing para sa mga nangangailangan ng healing. Whether nagkaroon ka man ng sakit or healing sa trauma, heartbreak, or financial na financial, halimbawa nagkaroon ka ng financial struggle tapos nakaka-recover na uli yung pera, yung kabuhayan mo, ito yun, no? So, temperance is also may kinalaman kapag ikaw ay kailangan mong balansehin yung mga bagay-bagay ngayon sa buhay mo or sitwasyon. Baka kasi may mga areas dito na nawawala na sa balance. Kaya siguro yan, back to the basics Parang nasa-sense ko na magka-connect sila. No? So, kailangan ibalik mo sa balance kung ano man itong nawalan ng balance sa sitwasyon mo. Okay? Pwede rin si temperance may kinalaman sa pagtitiis, sa pagpapasensya. No, kumbaga, parang pagiging kalmado, pasensyoso, no, kung tungkol man yan sa tao or sa sitwasyon, no, yan yung kailangan mo sa second week of September. And merong Queen of Swords dito, pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius, no. Okay. Siya yung wise woman na magbibigay sa'yo ng advice. So, meron dito advice from a friend. Baka friend mo to si Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Pwedeng babae. Pwede siyang byuda, separated. Yun yung image ni Queen of Swords. Pero kung hindi naman siya
babae man lalaki yan na, kung hindi man ganun, basta someone na yung makakapagbigay sa iyo ng advice, ng prangkahan, real talk. Ito yun. Or baka meron kang bagay na dapat pag-isipan mo munang mabuti bago ka gumawa ng decision. Or yung pwede rin na sinasabi sa iyo ni Queen of Swords na magpakatotoo ka sa sarili mo. Maging prangka. Pwedeng yun. Prangkahin mo yung sarili mo, prangkahin mo yung tao na yan kung sino man yung dapat mong prangkahin dyan. No? No sugar coating, prangkahan to the max. Magpakatotoo, di ba? Third week mo, overall energy mo ay rooster. An arrogant, boastful person, you should not cross. Nako. Ito na nga yung sinasabi ni Temperance, baka yan yung dapat mong pagpasensyahan kung sino man tong rooster na yan. Napaka-arrogante, mayabang, no? Mukhang may encounter ka ngayong third week ng September na ganyan yung energies. So, huwag mo na lang patulan. Huwag mo na lang sabayan, no? Overtime, mukhang hectic ka na naman dito sa first week mo. Hectic ka pagdating dito sa third week mo, hectic. Pero ang maganda dito, kung marami kang overtime, marami kang pay. Kasi marami kang overtime. O, diba? Yun lang, paguran. Pero at least, kung bayad naman yung overtime mo, diba? May pakonsuelo. Pero lang, kung wala, lugi ka, no? Love life mo, third week, meron kang absence. I feel like a part of me is missing without you. So, nangungulila ka dito sa sa person. Kasi nga, pwedeng iba nga, LDR kayo, ayan, yung sinasabi dito. No, LDR man kayo o hindi, basta meron kang, emptiness, kasi nga, namimiss mo tong person na to. Hindi ko alam kung nasan ba siya, kung nandito pa ba siya sa mundong ibabaw, or wala na, or nasa malayang lugar ba, hindi ko alam, or naghiwalay na ba kayo, no? Kumbaga, ang laki nung space na kailangan punuan sa absence pagka wala nitong person na ito sa buhay mo, kung nawala man siya sa buhay mo. Three of Cups. So, parang may party, celebration, with your friends, ayan. O baka may inuman, gathering, birthday, o kung ano man. Basta pwede lang, kahit wala namang birthday, okasyon, kung gusto nyo namang magsama-sama, get together, why not, no? Kaibigan mo man yan or family, basta meron ditong celebration. No? Or, merong sitwasyon na mafe-feel mo, susuportahan ka ng mga kaibigan mo, o kung sino man tong support system na nakaabang kapag kailangan mong support dyan. No? May mga dadamay sa'yo, may tutulong sa'yo. No? 3 of Wands, so pwedeng may travel, expansion. Iba sa inyo dito, parang kung nagne-negosyo kayo, parang iniisip nyo kung magtayo ka kaya ng ibang branch sa ibang lugar. Or, pwedeng yung iba, lipat ka kaya ng location na mas maganda. Or, yung iba naman, iniisip ninyo kung lilipat na ba kayo ng trabaho or company. O, pwedeng yung iba, iniisip ninyo kung makikipagsapalaran ba kayo abroad. So, ayan. Ito yung mga bagay na pag-iisipan ninyo or gagawin ninyo itong third week of September. Fourth week, overall energy mo, target. A goal-oriented person. So, ayan. Nakikita ko na magiging focused ka sa goals mo. Ano ka dyan, yung kakaririn mo talaga yung goal mo itong 4th week of September, no? So,
So, pwedeng iba sa inyo, yan yung target ninyo. Pwedeng yung iba naman, no? Kung kinarir nyo na yung mga target ninyo, pwedeng yun na yan, ma-accomplish nyo na by 40th of September. Baka ito na yun. Achievements, yung achievement ninyo or na-reach nyo na yung goal ninyo. Kasi nga, tinutukan nyo yan, kinarir nyo. No? Payday, yung iba dito, ano na naman, makatanggap na naman ng pera, sweldo. So, baka pag sweldo mo, yung pera mo, diretso sa shopping. Diretso sa gimmick. Pwedeng iba kasi ganun pag dumarating yung sweldo, alam mo yun, parang hindi nagtagal sa kamay mo yung pera, wala na agad, naglahong parang bula. Kasi nga, yan, pwedeng marami kayong bayarin, no? Talagang ganun. Importante, may sinisweldo, may pambayad pa rin para sa mga bills, saka sa mga pangangailangan. Yan. Pwedeng ganyan. Yung iba sa inyo, pagdating ng sweldo nyo ngayong 4th week of September, parang dadaan lang ng saglit na saglit, slight sa kamay ninyo, tapos wala na. Nag-disappear na. Love life mo, September, meron kang unexpected outcome. Something na ikakagulat mo, wala sa plano. No, pagdating dito sa inyo ni person. Kung ano man ito, pwedeng disappointment, pwedeng magandang bagay, no? So, sana yung positive na lang ito, unexpected na outcome, hindi negative. No? Kasi for sure, kung hindi maganda yan, tapos hindi mo ine-expect na yan yung mangyayari, naku po. Yung iba, kung ayaw nyong mapikot or magka-baby nang wala sa plano, pwedeng yan. Depende kasi, positive ba yan o negative? Baka naman positive. Judgment. So, this is a wake-up call para sa iyo, 4th week of September. Scorpio. Merong makakatawag ng attention mo, yun yung nafe-feel ko dun sa Torotot. No? Parang, basta, merong makaka-attract ng attention mo itong 4th week of September. Realization tong Judgment card, wake up call, no? So, pwedeng may kayo dyan yung pwedeng mamumulat kayo tungkol sa isang bagay, kung ano man yung mangyayari na parang pwedeng magbibigay sa iyo ng ng enlightenment, pwedeng magbibigay ng lesson, depende kasi kung ano yung mangyayari at saka kung ano yung magiging effects pero basta magigising ka dyan marirealize mo, no? At saka parang yun nga yung binanggit ko sa iyo na meron parang biglang tatawag ng attention mo. 4 of Wands. So, this is an indication of wedding. Pwedeng wedding o kahit anong occasion na may gathering. Sama-sama, get together, reunion. Ito yun, pagsasama, no, ng mga maraming tao. Yan. Pwedeng despedida, pwedeng arrival. So, ayan, kung may nagbabalik sa buhay mo, pwedeng ito yun. Kung may nagbabalik dyan sa workplace nyo, kung merong galing abroad na uuwi ng Pinas para for good, pwedeng ito yun. Temporary man o permanent, no? Basta may babalik. Pwede ring despedida nabanggit ko na. So, kung despedida, alis naman. Baka magmamigrate na, or dun magtatrabaho, or lalayo na for good, di ko alam, no? So, ito yung mga energies na nakuha ko sa kung anong paparating sa ngayong September, Scorpio. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.